Kinasuhan ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa Pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budgets. Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard New na umano'y bagman ni Escudero. Si New ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng Ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of that. At Camille, may payag na ba ang kampo ni na Escudero at Romualdez? Jiggy, wala pang bagong pahayag na inilalabas sina Escudero at Romualdez pero dati na rin nilang itinanggi na sangkot sila sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kaso sa mga susunod na buwan. Titignan din daw nila kung may mga paglabag sa budget process sa panahon naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Samantala, Jiggy, nagbabala naman si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil na sundin ang sabina ng Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng ilang kongresista at empleyado ng Kamara. Kasama dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung hindi pa raw susundin ng Kongreso ang sabina ng Ombudsman, ipasususpindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Jiggy? At lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada. Ang tawag nila dyan ay si Ponyong dyan sa Congress. At itong si Ombudsman Remulla ay pinapasabpina ng House Justice Committee kaugnay sa SALN naman ni VP Sara. Ano ang plano dito ni Ombudsman Remulla? Jiggy, susunod naman daw ang Ombudsman dito nga sa sabina sa kanya ng House Justice Committee. Pero paglilinaw niya, ang SALN custodian ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Siya rin daw kasi ang mas nakakaalam sa mga detalye na hinihingi ng House Justice Committee. Muna ang latest, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center.